Hello guys! Welcome back to my channel. Andito pa rin po tayo sa farm, and today's video atin pong ipapakita yung ating daily routine pagdating ng 20 to 25 days after transplant ng ampalaya. And our verse po sa 1 Corinthians 10:31, sabi po doon, whatever you do, do it all for the glory of God. So yan po. Let's go guys! So yan po, again, nagdidilig ulit tayo gamit ang rain hose. Dahil po hindi pa rin tayo tapos sa ating kamasin. At kaya nga po ng ating gagawin, daily routine, pag nasa 20 days na after transplant yung ating mga ampalaya, is atin na po silang babaybayin. Dahil ito po, gaya nito, sumasala na sila dito sa paakyatan. So ito po ay basic siyempre, pero sabi nga sa mga baguhan, ito ay sa mga hindi pa masyadong nakakalam. So ito basic, pero yung mga susunod natin gagawin, ito yung yan, gaya po nito. Kung mapapansin po ninyo, yan, halos kumpul na siya at hindi mo na malaman kung alin ang main na sanga, main stem. At maaring kinagat na rin o kinain ng uod yung pinaka main stem, kaya nagsulputan yung mga branches niya or side shoots. So sa ganitong paraan, sa ganitong sitwasyon, kailangan na nating mamili ng isang sanga para yun yung patuloyin. At dito papasok yung ating pagpupruning. So yan po, pipili tayo. Ito yung ating napili, atin ang gupitin. Tatanggalin na natin to. Yan, kung kayo ay magugulay ng munggo, balatong, yan, pwede ito. Kaya lang, kami hindi nagugulay lang namin isang araw ng balatong. Kaya pass muna. So yan, tapon na lang muna sa ngayon, sayang. Pero ito naman ay kumbaga sacrifice na yung ano. Kasi dito nabibili naman tong talbos. Kaya mapapansin nyo itong ating ibang ampalaya dito, may mga talbos dyan, hindi natin tinatanggal. Kasi po nabibili rin yung talbos na pruning kung tawagin. At pagka pinalad tayo, natapat sa magandang presyo, minsan pumapalo ng magkano ba? 60 yung ano, yung 60 to 70 yung isang bungkos, 2.5 kilos. So parang ano rin, nasa 20. Tama ba, 20 hanggang 30 o 25 ang kilo. Tapos minsan umabot pa ng 100, yung isang bungkos 2.5. So magkano yun? Nasa 30 to 35, 35 to 40, 30 to 30, 35 to 40 per kilo. So yan po yung kagandahan sa ampalaya, na kahit wala pa siyang bunga, meron na agad siyang meron na agad mapapakinabangan na income. So ayan po, nagpuputol tayo para mas madali siyang makalaki. Tapos ito ating, yung ibang tusok medyo malayo, kaya ating ilalapit sa puno para ma-guide natin. So yan po yung ating gagawin ngayong araw na to. Yan, gaya nito, wala na rin siya. So ito po, tingnan nyo, mapapansin nyo dito, halos ano na siya, halos kumpula na. Kaya para mabilis siyang tumaas, tatanggalin natin yung ibang sanga. So yan po yung aking pamamaraan dito. Hindi ko lang alam sa ibang mga veterans.
Kasi ako naman po ay at least nakadalawang taon naman na. At ito ay siguro pa 5 tanim ko na ng ampalaya. Kaya kahit pa paano, meron tayong konting experience para sa mga beginners, sa mga baguhan na sumusubok na magtanim ng ampalaya. So kung ikaw po ay veterans na, hindi na po siguro para sa iyo to yung video na to. Sigurado alam mo na to. So I hope sa mga beginners nakakatulong tayo sa munting pagbabahagi ng ating mga experience dito sa farm, na kung saan dati rin tayong OFW from Taiwan at saka from Dubai. So 2 taon tayo sa Dubai, tapos 6 na taon sa Taiwan. And yun nga, sumubok tayong mag-farming kahit walang kaalam-alam. Sabi nga ay talagang kinakailangan mo lang magsimula. At yun nga, nakaranas tayo ng mga failures. Yan, and then malalaking lugi. Pero awa ng Diyos, nakapagpatuloy pa rin at ngayon unti-unti tayong bumabawi dahil nga kahit pa paano meron na tayong mga natutunan based on experience, unlike nung nagsimula tayo na wala talagang kaalam-alam. So yan po, bali yan po yung isa sa ating gagawin, and then mamaya ko na po itutuloy yung pruning. Dahil ang priority ko sa ngayon talaga na kasama rin sa daily routine is yung pag-guide ng mga ampalaya natin. Kaya nito, yan. Bumaba na siya, kailangan mailagay natin dito. Guide. So yan po yung ating araw-araw na nagagawin mula 25 days hanggang sa maproningan na, hanggang sa may mapitasan na up to 45 days na. So ito kasi, ito yung mga nasa siguro 10 to 15 days na sumasala sa tali at hindi nilalagay. Malayo. Gaya po nito, masyado sumala na kailangan nating i-guide. That would be our morning routine. Ayan po, puntahan lang natin yung ating dinidilig. Yan, mapansin nyo yan, matataas na. Yung mga sumasala sa liting, sa lubid na paakyatan, yun yung ating priority sa ngayon, part of daily routine. Nagdag na ang ating gunting. So yan, yung ating gunting na pang pruning. Nilagyan ko siya ng plastic para madaling makita pag nalalaglag. So yan, atin lang titingnan yung mga ampalaya para mag-guide sila. Okay, ito. Sa pasalan na to, kaya agapan agad natin ng pag-guide. Yan. So ngayon po ay alas 7 na ng umaga. So ito po, yan. Kasi sa ganitong edad talagang hindi maiwasan na sumasala sila
Kaya sa bawat araw, kada umaga, kinakailangan mo talagang libutan dahil nagkakaroon nga ng ganong sistema. So, ito yung isa sa problema natin sa ampalaya, na yung mga uod doon pa sa main stem, yun yung kanyang pinuputol. Kaya kahapon nag-spray na rin tayo ng pang-uod. Ito wala namang problema kung tutuusin. So kaya lamang nadidelay yung pag-akit niya. Kasi ito naman may panibagong sibol dito na talbos. Yan ito. So pwedeng siya na yung patuluyin. O kaya pumili ka lang dyan ng isang malaking talbos. Hanap tayo ng sample niyan. Kung may makikita. Wala yata. So yan again. Oh. Yun. Yung isang pa. Ito yan, parang ganito yung nangyayari kasi pagka naputulan siya, nagsasangahan sila ng madami. At buhat diyan, pipili ka na lang kung alin yung patutuloyin mo pataas. Yan, pagdating dito na puril na. So yan, kinakailangan natin din itong pruningan para mabilis siyang umakyat sa taas. So yan. Yan. So mga kinakailangan nating ilagay sa liting para makaakyat ng mabuti. So yun guys, hanggang dito na lang muna yung ating video para sa mga beginners. I hope na nakatulong sa inyo yung video na to. Thank you again. God bless. See you in the next video, and to God be the glory. Bye bye.